King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 841. Peking Demonic Duo. Whoosh! Whoosh! Isang layer ng purple at silver ang nagdala kina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa mga tulay, daanan, at iba pang mga landas sa kailaliman ng Exiyang Palace. Ang kapangyarihan ng kasalukuyang spatial na kakayahan ni Nan Gongsheng ay hindi maihahambing sa nakaraan. Para siyang isda sa tubig sa masalimuot na tanawing ito. May naramdaman si Zhao Feng, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang makapangyarihang layunin na tila kaya nitong hamampod sa anumang bagay sa landas nito ay lumitaw sa lokasyon kung saan sila nag-away ilang sandali ang nakalipas. Ang aura ng layong ito ay umabot na sa pagiging perpekto. Emperor Intent. Bahagyang bumagal si Nan Gongsheng habang napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at hindi nagtagal ay kumalma si Zhao Feng habang bumubulong sa sarili. Tulad ng inaasahan sa isang walang katulad na kababalaghan mula sa isang 4-star power. Xuan Yuanwen. Binuo din niya ang Emperor Intent. Hindi maitago ni Nan Gongsheng ang pagkagulat sa kanyang mukha. Si Xuan Yuanwen ay ikapito lamang sa ranggo ng Imperial Genius. Kung napakalakas na niya, mahirap isipin kung gaano nakakatakot ang nangungunang tatlo. Siyempre, kung ang lahat ng mga henyo na pumasok sa Divine Illusion Dimension ay makakaalis ng ligtas, medyo magbabago ang ranking ng Imperial Genius. Hindi lang Emperor Intent, naging Emperor na siya. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Nang makatipan sila sa crater na Hugis Dragon, siniyasat ni Zhao Feng si Xuan Yuanwen at nalaman na ang kanyang aura ay napakalapit sa isang emperor, at sinadya niyang itago iyon. Void God Realm Emperor. Medyo hindi ito tinanggap ni Nan Gongsheng. Ang isang mahigit 20 lamang na emperor ay hindi maisip sa Kang Ocean. Maging ang Left-Eyed Heavenly Emperor sa kanyang peak ay nakarating lamang sa gitnang yugto ng Void God Realm. Nakabuo siya ng pinakamataas na Emperor Intent, ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay naging isang aktwal na Emperor. Umalis sa ilalim ng aking mga direksyon. Sabi ni Zhao Feng sa malalim na tono. Naramdaman niya ang malakas na aura na papalapit at sinusubaybayan sila. Hindi gustong makipag-away ni Zhao Feng sa isang Emperor sa ngayon. Walang papayag kung wala silang makukuha mula rito. At kailangan pa ring malaman ni Zhao Feng kung bakit napupuot sa kanila ang napakaraming puwersa at gustong patayin sila. Sino ang nagpapanggap na tayo? Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang galit sa kanyang mukha mula nang pumasok siya sa Divine Illusion Dimension. Ang Jiang family at ang Grand Duke Qi's Palace ay tila hindi kumikilos. Whoosh! Whoosh! Ang bilis ng lilang at pilak na liwanag ay umabot sa ibang antas. Bam bam! Whoosh! Habang nasa daan, inilipat ni Zhao Feng ang kanyang pisikal na puwersa at mga diskarte ng Soul Dao upang alisin ang ilan sa kanilang mga natitirang aura. Medyo alam ni Zhao Feng ang tungkol sa pagsubaybay dahil sa Pursuit of Death. Patuloy siyang hinahabol, tapos siya pa ang humahabol sa iba. Hindi lang niya inalis ang mga aura nila, gumawa pa siya ng mga pekeng aura. Halos ang tagal bago gumawa ng tsaa, nawala ang malakas na aura ng Emperor mula sa likuran. Nagpakawala ng hininga si Nan Gongsheng. Ang kanyang kapareha ay talagang karapat-dapat na maging Left-Eyed Heavenly Emperor na nagpasindex sa Kang Ocean. Napakadali nilang naitapon si Xuan Yuanwen. Napakasama ng sitwasyon natin ngayon. Halos lahat ng puwersang pumasok sa Exiyang Palace ay kaaway na natin ngayon. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay solemn na at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging saplada. Sa pag-iisip tungkol dito, nanginginig ang anit ni Nan Gongsheng. Bawat 3-star at 4-star force sa Exiyang Palace ay laban sa kanila. Sino ba ang may lakas ng loob na magpanggap na tayo? Anong mga benepisyo ang makukuha nila kapag lahat tayo ay pinagbantaan pa rin ng Black Serpent Dragon? Hindi maiwasang mapaisip ni Nan Gongsheng. Unang inisip ni Zhao Feng si Jiu Wuji mula sa Nine Darkness Palace, ngunit ang awayan sa pagitan nila ay tungkol lamang sa mukha at ilang kayamanan. Hindi pa umabot sa yugto kung saan ang isang panig ay dapat mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ang kanilang tunay na kaaway. Ayon sa Loika, walang sino man ang dapat magkaroon ng motibo na gawin ito.
Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Tumanggaw si Nan Gongsheng. Kahit na ang mga di pantaong eksperto ay walang motibo na gawin ito dahil ang panloob na salungatan ay hindi mabuti sa sino man sa ngayon. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan nagkaroon ang lahat ng pagkakataong mabuhay laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Baka alam ko ang sagot. Hindi nagsalita si Zhao Feng dahil ang anumang komunikasyon ay mararamdaman ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ang kanyang tingin ay nagsabi kay Nan Gongsheng ng ilang impormasyon. Nagsimulang mag-isip si Nan Gongsheng. Whoosh! Whoosh! Lumapag ang dalawa malapit sa isang tulay, at may isang berdeng lawa sa ibaba kung saan naglalaro ang mga isda. Sa sandaling ito, isang grupo ang lumakad mula sa isang gusali na hindi kalayuan. Hindi ako naniniwalang gagawin ito ni Brother Fang. Ang malamig na boses ng isang babae ang umalangaw mula sa grupo. Ang kanyang boses ay lubhang mapagpasyahan. Zhao Yufei, nakita nating lahat. Tinambangan kami ng purple-haired demonic duo mula sa likod at pailay ang dalawang disipulo ng Duanmo family. Isa sa kanila ang kapatid ko. Galit na sabi ng isang lalaking naka-black robe. Nagningning ang magnificent power mula sa kanyang katawan habang kumukulo ang kanyang emosyon. Parang naging hari lang siya kanina. Yufei, Duanmo Yu, ano man ang mangyari, hindi tayo mag-aaway. Sabi ng matanda na nakasuot ng berdeng damit. Ang grupong ito ay mula sa Duanmo family, isa sa 8 big families. Kung ikukumpara bago sila pumasok sa Divine Illusion Dimension, ang Duanmo family ay may isa pang hari, ngunit ang taong may pinakamalakas na aura ay ang mala-Diyosa pa rin na si Zhao Yufei. Ang kanyang aura ay malapit sa isang Pick-tier king. Yufei. Sa ilalim ng tulay, naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi na niya ito kinaya. Hindi niya akalain na tambangan pa ng peking purple-haired demonic duo ang Duanmo family. Seng. Sa isang iglap, lumitaw si Zhao Fang sa harap ng grupo mula sa Duanmo family na may ligaw na lilang buhok na umihihip sa hangin. Zhao Fang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Nan Gongsheng. Hindi niya akalain na ihahayag ni Zhao Fang ang kanyang sarili, ngunit mabilis siyang sumunod sa likuran. Kailangang malaman ng isa na ang pamilya Duanmo ay may 3 hari, at ang lakas ni Zhao Yufei ay hindi nasusukat. Higit pa rito, lahat ng puwersa ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa sa kaibuturan ng Exiyang Palace. Purple-haired demonic duo. Ang mga mula sa pamilya Duanmo ay napuno ng galit at layuning pumatay. Ang dalawang ito ay masyadong mayabang. Hindi lang sila tinambangan kanina lang, lumalabas na sila sa harap nila. Ang unang naisip ng matanda na nakasuot ng berdeng damit ay itigil ang duo at humingi ng tulong sa Sky Suspension Palace, sa mga imperial, at sa iba pang puwersa. Yufei. Dahan-daang ipinadala ni Zhao Fang ang isang palad patungo sa grupo mula sa pamilya Duanmo. Nang inig ang katawan ng lahat mula sa pamilya Duanmo, at naging magulo ang kanilang mga kamalayan. Nagsimulang lumabo ang lahat nang dumating sila sa isang maulap na lungsod ng mga ilusyon. Karamihan sa mga tao ay hindi maayos na makontrol ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga pandama ay nagulo. Kahit na ang isang mas matandang hari tulad ng nakatatanda sa berdeng damit ay halos hindi makabuo ng isang nagtatanggol na hadlang, ngunit ang mga mensahe na sinubukan niyang ipadala sa dimensyon ng kaluluwa ay parang mga bato na lumulubog sa karagatan. Sa isang palad lang, ang lahat mula sa Duanmo family ay nahulog sa Illusion Maze Domain ni Zhao Fang. Anong malalim na pamamaraan? Hindi maiwasan ni Nan Gongsheng na humanga. Si Zhao Yufei lang ang hindi naapektuhan ng Illusion Maze Domain. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha habang sinulyapan niya ang mga elite ng Duanmo family na paikot-ikot. Ikaw ang tunay na Brother Fang. May kumpiyansa na sabi ni Zhao Yufei habang nakikita ang saya sa kanyang mukha. Nakataas ang isang kamay sa ere ng purple-haired youth na nasa harap niya habang ginagamit niya ang Illusion Maze Domain para paligiran ang lahat mula sa Duanmo family. Yufei, tinambangan din ng peking purple-haired demonic duo ang Duanmo family. Tanong ni Zhao Fang. Magkamukha silang dalawa. Tumanggaw si Zhao Yufei at sinabi. Nang marinig niya ang salitang peke, nagpakawala siya ng hininga. Maaari mo bang likhain muli ang nangyari? Tumigil si Zhao Fang. Kapag naabot ng isa ang Void God Realm, ang kanilang mga kaluluwa ay magiging lubhang malakas,
at magagawa nilang muling likhain ang isang bagay mula sa kanilang mga alaala. Ikanaway ni Zhao Yufei ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang purple na screen sa hangin. Weng! Lumitaw ang mga larawan sa purple na screen. Sa simula, ang pamilya Duan mo ay nakikipaglaban sa isang alon ng mga baging, at mayroong ilang mga prutas sa mga baging. Ang mga baging na ito ay napakahirap, at si Zhao Yufei ang pangunahing puwersa laban dito. Gayunpaman, nang sila ay kukuha ng mga prutas. Shua! Sa isang flash ng purple at silver, dalawang purple-haired figure ang lumundag. Paano ito posible? Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng, ang duo na tao sa larawan ay eksaktong kapareho ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng. Napakabilis nila, at ang kanilang mga figure at kakayahan ay katulad ng purple-haired demonic duo. Pagkatapos ay tinambangan sila ng dalawa at ninakaw ang mga mamahaling prutas, at nagtagumpay sila dahil kinailangan ni Zhao Yufei na harapin ang mga baging. Brother Feng. Inihayag ni Zhao Yufei ang isang masakit na ekspresyon ng kawalang paniwala habang pinapanood niya ang purple-haired demonic duo na lumipad palayo. Whoosh! Isang layer ng purple at silver light ang tumakip sa dalawang figure na may purple na buhok habang sila ay nagsanib sa kalawakan at nawala. Sobrang bilis. Maaari ba ang isa sa kanila ay magpakadalubhasa din sa mga spatial techniques? Nagulat si Nan Gongsheng. Hindi masasabi ng isa ang tunay na purple-haired demonic duo mula sa Peking mula sa mga imahe lamang, lalo na kung paano sila nagtagumpay na mawala sa kalawakan. Ang hirap paniwalaan. Bulong ni Zhao Feng. Mayroong hindi mabilang nakakaiba at espesyal na mga tao sa gitna ng mga henyo na pumasok sa Divine Illusion Dimension. Nasuri nila ang tatlong kapangyarihan na taglay ng Peking duo. Una, isang malakas na kakayahan sa pagkopya. Dalawa, mga spatial technique na katulad ng kay Nan Gongsheng. Tatlo, isang lihim na pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa kanila na sumanib sa kanilang kapaligiran, na maaaring nauugnay sa una o pangalawang kakayahan. Yufei, may napansin ka bang kaina-hinalang punto? Nag-isip sandali si Zhao Yufei bago sumagot. Batay sa nangyari sa iba pang puwersa, ang Peking duo ay lumitaw lamang sa kritikal na sandali bago nagnakaw mula sa kanila. Kritikal na sandali. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng at hindi makapaniwala. Noong nagnakaw sila sa iba noon, napakahirap na maunawaan ang tamang oras sa bawat oras. Naiintindihan ko. Ang sagot sa puso ni Zhao Feng ay nagiging mas malinaw, at ito ay naghihintay lamang na sumabog. Sa sandaling ito, isa pang grupo ang nagsimulang makita. Yufei, magkita tayo mamaya. Biglang binitawan ni Zhao Feng ang kilos ng kanyang kamay. Plop, plop. Marami sa mga elite ng pamilya Duan mo ang lumuhad sa lupa o naging hindi matatag. Whoosh! Noon lang umalis sa Illusion Maze Domain ang elder sa Green at Company. Saan nagpunta ang purple-haired demonic duo? Bumantong hininga ang lahat, ngunit naguguluhan sila. Tanging ang matanda na naka-green at ang lalaking nakaitim ang may gulat na ekspresyon. Nasulyapan nila ang isang purple and silver streak na sumanib sa mga gusali ng Exiyang Palace. King of Gods, Kabanata 842. Pangasiwaan. Sa labas ng Exiyang Palace, ang napakalaking black-scaled na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay umikot-ikot sa hangin. Paminsan-minsan ay nadudurog nito ang kuko nito patungo sa God's Forbidden Array at naging sanhi ng pagputok ng daan-daan at libo-libong mga sinag ng liwanag na kulay lila at dugo. Hihihi, kasi simula pa lang ng laro, at naglaro na ang mga chess pieces ko. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may mapaglarong ekspresyon. Madarama at makokontrol nito ang sitwasyon at galaw ng lahat sa loob ng Exiyang Palace sa pamamagitan ng Mark of Destruction. Ito ay tulad ng isang tagalabas na nanunood ng isang labanan sa isang hola. Sa parehong sandali, sa isang tiyak na sulok ng Exiyang Palace, dalawang may kulayog na figure ang nagtago sa isang malaking puno sa isang courtyard. Ang susunod na target na tambangan ay Sky Sword Pavilion. Ang Little Sword Saint ng Sky Sword Pavilion ay hindi simple. Kailangan nating maging mas maingat sa pagkakataong ito. Ang hitsura ng dalawang taong ito na may purple na buhok ay eksaktong kapareho ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng.
Isang malamig na boses na tila bumaba ang tingin sa bawat buhay na nilalang na narinig sa tenga ng dalawa. Mag-ingat ka. Maaaring nahulaan na ng totoong purple-haired demonic duo ang iyong mga pagkakakilanlan. Naiintindihan, Lord Black Serpent Dragon. Ang dalawang figurang may kulayob na buhok ay may magalang na ekspresyon. Sa sandaling ito, isang grupo mula sa Sky Sword Pavilion ang pumasok sa isang anim na panig na metal na gusali. Ang anim na panig na gusali ay ginawa mula sa isang madilim na pulang metal na materyal na naglabas ng nagninangas na aura bago pa man sila makalapit. Pagbuo ng pagpipino. Binasa ng isang lalaking may puting bigout mula sa Sky Sword Pavilion ang tatlong salita sa gusali na may kumikinang na mga mata. Nang marinig ang mga salitang iyon, nanginginig ang puso ng ilang mga henyo. Nararamdaman ko ang pagtawag ng isang banal na espada. Ang Little Sword Saint ay tila pumasok sa isang mystic state ng sword daw. Ho! Ang kanyang puting bigout at puting buhok ay biglang umihip sa hangin habang ang pag-akyat ng banal na sword intent ay lumabas mula sa kanyang mga mata. Sinong nandyan? Ang Little Sword Saint ay agad na tumalikod, at isang kalahating transparent na guhit ng nakakasilaw na 5 kulay na sword light ang tumusok patungo sa malaking tatlo sa likuran niya. Ang pag-atake na ito ay naglakbay sa parehong mga sukat ng pisikal at mental na enerhiya. Arg! Nakakatakot na atake ng espada. Nanginginig ang puso ng dalawang may kulay ube na figure sa puno. Sa sandaling iyon, ang matalim na ekspresyon ng Little Sword Saint ay tila lumaki, at ang mga sword beam na tumatakip sa kalangitan ay nagpanik sa dalawa. Ang dalawang may kulay ube na figure ay umuungol nang sila ay naging isang bahid ng lila at pilak na liwanag at mabilis na tumakbo sa isang hardin sa di kalayuan. Senior Sword Saint, ang dalawang iyon ay tila ang purple-haired demonic duo. Magalang na sabi ng isang kabataang nakaitim na tila kakapasok lang. Ang kapangyarihan ng sword daw na pinakawalan ng Little Sword Saint ngayon ay nakakatakot, at ang kanyang sword intent ay maaaring maglakbay sa parehong pisikal at mental na mga sukat ng enerhiya. Dalawa lang silang non-human brats. Ayokong sayangin ang energy ko sa kanila. Malamig na ngumisi ang Little Sword Saint at pinamunuan ang grupo mula sa Sky Sword Pavilion patungo sa anim na panig na metal na gusali na kilala bilang Building of Refinement. May mga itim na metal na pinto sa harap at likod ng anim na panig na gusali. Ang Building of Refinement na ito ay tiyak na naglalaman ng walang kapantay na sandata. Kung makuha natin ito, maaari tayong lumaban sa Black Serpent Dragon. Sabi ng Little Sword Saint sa malalim na tono, at nagsimulang suriin ng mga elite ng Sky Sword Pavilion ang lugar. Makalipas ang ilang sandali. Whoosh! 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 Ang isa pang grupo ay lumapag sa harap ng Building of Refinement, at ang kanilang puwersa ay mas malakas kaysa sa Sky Sword Pavilion. Great Gun Imperials. Isang sword light ang tila kumislap sa mga mata ng malamig na babaeng sword cultivator mula sa Sky Sword Pavilion. Sa katunayan, ang mga figure ng ika-8 prinsipe, ang ika-9 na prinsipe, ang ika-13 prinsipe, at ang kumpanya ay nakita. Naramdaman ng may Sacred Emperor's Sword ang isang malakas na sword intent dito. Tumaas ang kilay ng ika-13 prinsipe habang sinisiyasat ang anim na panig na metal na gusali. Hihihi. Ang spiritual connection rat sa balikat ni Luozon ay naglabas ng nasasabik na tunog. Mukhang tiyak na naglalaman ang Building of Refinement na ito ng mahalagang kayamanan ng sword daw, naisip ng 8th Prince. Sinimulan din ng mga Great Gun Imperial na siyasatin ang Building of Refinement, at nakita ng isang master ng panday ng imperial na may depekto sa God's Forbidden Array sa paligid nito. Sa katunayan, kung kompleto ang God's Forbidden Array, hindi natin mararamdaman ang aura ng mga kayamanan sa loob. May ngiti sa mukha ang master ng panday. Sa isang sulok ng malayong hardin. Nakakatakot ang matandang iyon. Nagkatinginan ang dalawang may kulay ube na figure habang napuno ng solemna ang kanilang mga mukha. Shua! Shua! Sa isang iglap, ang dalawang figure na may purple na buhok ay naging dalawang hindi tao na lalaki. Ang isa sa kanila ay natatakpan ng asol na kaliskis at may asol na sungay, katulad ng lahi ng Serpent Dragon. Ang iba pang hindi tao na lalaki ay may isang pares ng earthen dilaw na sungay at isang pares ng beady green na mata. Siya ay binubuo ng berdeng kalamnan.
Ang matandang iyon ay malamang na ang pinakamalakas at nakakatakot sa lahat ng pumasok mula sa labas ng mundo. Sabi ng Blue Serpent King sa isang maingat na tono. Nakakatakot siya. Hindi pa ganap na nakaka-recover ang beady green-eyed non-human male. Kahit na ang Void God Realm Emperors ay maaaring hindi niya kapareha. Kahit ang kakayahan ng Thousand Changes Dragon Bloodline ko ay hindi nakaligtas sa kanyang mga mata. Hindi naman kailangang magmadali. Ang Little Sword Saint ay may mga kahinaan din. Dati siya ay isang Peak Emperor na nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm, ngunit ngayong naabot na niya ang katapusan ng kanyang lifespan, ang kanyang life force at kaluluwa ay nalalanta, at ang kanyang cultivation ay bumaba. Anumang makapangyarihang galaw ay uubusin ang kanyang puwersa sa buhay at lakas ng kaluluwa. Sabi ni Wei Jing. Nakarinig si Wei Jing ng mga kwento tungkol sa puting bigot na Little Sword Saint. Ito ay tiyak na isang himala. Noong nagsimula palang maglinang ang Little Sword Saint, ang kanyang talento ay napaka-normal, at maaari pa itong ituring na basura. Gayunpaman, ang kanyang pag-unawa sa sword daw ay umabot sa isang nakakatakot na yugto, at nagawa niyang maging isang emperor pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pagsisikap. Gayunpaman, pagkatapos ng isang malaking labanan kung saan napatay niya ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord, nagsimulang lanta ang puwersa at kaluluwa ng Little Sword Saint. Ang Little Sword Saint ay umaasa sa kanyang makapangyarihang sword daw intent at iba't ibang mga kayamanan upang pabagalin ang bilis ng kanyang nalalante na puwersa ng buhay at kaluluwa, ngunit kung hindi siya makahanap ng anumang mga kayamanan na lumalaban sa langit sa Divine Illusion Dimension, ang Little Sword Saint ay hindi mabubuhay ng higit sa 3 taon. Ang Building of Refinement ay maaaring naglalaman ng hindi masamang banal na sandata o kayamanan. Hindi ninyo dapat palampasin ang pagkakataong ito. Biglang tumunog ang boses ng Black Serpent Dragon sa kanilang isipan. Banal na sandata o kayamanan. Nagkatinginan sina Wei Jing at Green Beady Eyes at naramdaman nilang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may medyo mataas na pamantayan, kaya ang hindi masama ay tiyak na hindi magiging isang bagay na simple. Ang mungkahi ng Black Serpent Dragon ay nagpaiwan sa dalawa, na aalis na sana. Magkakaroon tayo ng pagkakataong makalusot kapag marami na ang tao. Hanggat hindi ginagamit ng Little Sword Saint ang kanyang sword intent laban sa atin, walang sino man ang dapat na makakita sa atin. Tumango si Green Beady Eyes. Sa tulong ng Black Destruction Serpent Dragon, ang dalawang hindi tao ay parang isda sa tubig sa loob ng Exiyang Palace. Gayunpaman, habang ginagawa ng dalawa ang kanilang mga plano, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Iyon. Itinaas ni Green Beady Eyes ang kanyang mga mata at tumingin sa langit. Kasabay nito, ang mga miyembro mula sa Sky Sword Pavilion at ang mga imperial sa harap ng 6 na panig na metal na gusali ay tumangala lahat na parang may naramdaman sila. Isang transparent na purple na Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan at malamig na tumingin sa ibaba na parang ang heavenly daw mismo. Nanginig ang puso ng Little Sword Saint habang nakatingin sa Eye of Heaven. Hindi siya makakita sa Eye of Heaven kahit na sa kanyang sword intent. Ang mata na iyon. Naramdaman ng ikawalong prinsipe na pamilyar ang mata na ito. Hihihi. Ang spiritual connection rat sa balikat ni Luo Zon ay nagsimulang manginig sa takot habang ang Eye of Heaven ay nakatingin sa ibaba. Sa harap ng 6 na panig na gusali, lahat ng mga henyo at elite ay tahimik. Ang Eye of Heaven ay tumingin sa ibaba na may hindi masusungit na mental energy pressure. Kahit ang Little Sword Saint ay nakaramdam ng pressure. Sa malayong hardin. Anong uri ng pag-iral iyan? Naramdaman ni Wei Jing at Green Beady Eyes ang lamig at presyon mula sa Eye of Heaven, at tumindig ang kanilang mga balahibo. Parang nakatingin sa kanila ang Eye of Heaven. Shua! Isang maraming kulay na liwanag ang kumislap sa paligid ng Green Beady Eyes. Sa sumunod na sandali, nawala sina Green Beady Eyes at Wei Jing. Makalipas ang ilang hininga, nagpanggap ang dalawa bilang dalawang maliliit na puno na nagtago sa hardin. Isang malamig na boses ang tumunog sa tabi ng kanilang mga tainga kasabay ng pagsabog ng mental energy. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Wei Jing at Green Beady Eyes. Shua! Sa kabutihang palad para sa kanila, ang Eye of Heaven ay huminto lamang ng ilang saglit,
na parabang nakatingin lamang ito sa ibaba mula sa itaas. Lord Black Serpent Dragon, ang mata na iyon. Ano? Hindi maiwasang magtanong ni Green Beady Eyes habang tumatayo ang kanyang mga balahibo. Bagamat ang Eye of Heaven ay mukhang wala itong nakakasakit na kakayahan, nagbigay ito sa dalawa ng isang mapanganib na pakiramdam. Langgam, nililigawan mo si kamatayan. Ang galit na dagandong ng Black Destruction Serpent Dragon ay tumunog sa tabi ng kanilang mga tainga. Naramdaman ni Wei Jing at Green Beady Eyes ang kanilang dugo na nanginginig. Sa ibang lugar sa Exiyang Palace, sa tabi ng God's Forbidden Array. Shua. Isang transparent na purple na Eye of Heaven ang nakaharap sa Black Destruction Serpent Dragon, na pinaghiwalay lamang ng God's Forbidden Array. Mental Energy Spike. Isang purple spike ang bumaril mula sa Eye of Heaven at tumusok sa kaluluwa ng Black Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi nasaktan, ngunit ito ay nagalit. Isang napakaraming langgam ang nangahas na salakayin ang isang Mar-Angel na nilalang mula sa Destruction Dragon Race. Boom! Hinampas ng Black Destruction Serpent Dragon ang kuko nito pasulong, ngunit naharang ito ng God's Forbidden Array. Ang God's Forbidden Array ay lubhang kakaiba. Ang mga pag-atake mula sa labas ay haharangen, ngunit ang mga pag-atake mula sa loob ay hindi maaapektuhan. Void Space Eye Slash. Isang 2 yarda ang haba na talam na may immortal at walang kamatayang aura ng God Tribulation Lightning na hiniwa sa ulo ng Black Serpent Dragon. Shoo! Isang mahinang marka na kumukuha ng dugo ang lumitaw sa balat ng ulo ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit agad itong gumaling. Boom! Ang Black Serpent Dragon ay nakipagsagupaan sa napakalaking katawan nito laban sa God's Forbidden Array, at ang dagandong nito ay nagpaalerto sa lahat ng mga henyo at elite na may Mark of Destruction sa loob ng Exiyang Palace. Dahil ang koneksyon sa pagitan ni Wei Jing at Green Beady Eyes ay napakahigpit sa Black Serpent Dragon, ang kanilang dugo ay umikot, at halos maubos sila ng dugo. Shua! Ang Eye of Heaven ay nanatili lamang sa loob ng Exiyang Palace para sa ilang paghinga at nagpakawala ng ilang pag-atake bago mabilis na nawala. Tulad ng inaasahan, ang katawan ng isang Destruction Dragon. Sa loob ng underground cellar sa kailaliman ng Exiyang Palace, dahan-daang iminulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Anong nangyari ngayon lang? Narinig ni Nanggang Sheng ang dagandong ng Black Serpent Dragon mula sa Mark of Destruction sa kanyang katawan, pati na rin ang isang nasusunog na sensasyon. Hindi niya alam na ginamit lang ni Zhao Feng ang Eye of Heaven para tingnan at ang buong Exiyang Palace at atakihin ang Black Serpent Dragon para subukan ang mga kakayahan nito. King of Gods, Kabanata 843. Paglutas ng marka. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Zhao Feng ang Eye of Heaven sa loob ng ilang taon. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ngayon ay hindi para ipakita ang kanyang lakas sa ibang puwersa o hamanin ang walang kapantay na Black Destruction Serpent Dragon. Isa lang ang layunin niya, at iyon ay ang pangasiwaan ang sitwasyon ng buong Exiyang Palace. Ang hitsura ng pekeng purple-haired demonic duo ay naging dahilan upang iwasan siya ng ibang puwersa, at ang Black Serpent Dragon sa labas ng Exiyang Palace na lihim na kinokontrol ang mga tao ay nagparamdam kay Zhao Feng na parang nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon. Lahat sila ay may kaaway sa harap nila, ngunit ang kapalaran ay umiral kasama ng panganib. Ayaw niyang mawalan ng kontrol sa ngayon. Gamit ang Eye of Heaven, maaaring pangasiwaan ni Zhao Feng ang buong Exiyang Palace at kontrolin ang pagbabago ng tubig. Gaya ng hula niya, ang pekeng purple-haired demonic duo ay kinokontrol ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung wala silang mga pointer na ibinigay ng Black Destruction Serpent Dragon, paano nagawang lumitaw ang pekeng purple-haired demonic duo sa kritikal na sandali at matagumpay na nakatakas sa bawat pagkakataon? Bukod sa Eye of Heaven ni Zhao Feng, ang Black Serpent Dragon lang ang may ganoong kakayahan. Maaaring subaybayan ng Black Serpent Dragon ang sitwasyon sa loob ng Exiyang Palace sa pamamagitan ng Mark of Destruction sa katawan ng lahat. Ang kaibahan kay Zhao Feng ay ang Black Serpent Dragon ay hindi maaaring personal na sumali sa ngayon, kaya kailangan nito ang Blue Serpent King at Green Beady Eyes para gawin ang utos nito. Roar! Woo! Bam! Boom! Dama-dami ang galit na pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon sa labas ng Exiyang Palace.
Dapat makacharge ang Black Destruction Serpent Dragon pagkatapos ng mahigit 20 araw. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Malamang na gusto ng Black Serpent Dragon na ang mga tagalabas na ito ay kumilos bilang frontline. Pagkatapos ng lahat, labis pa rin itong nag-iingat sa sinaunang Diyos na si Exiyang, at ang Exiyang Palace ay malamang na marami pa ring nakatagong panganib. Anong nangyari ngayon lang? Sa underground cellar, tumingin si Nan Gongsheng kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, natuklasan niya na si Zhao Fang ay may kumpiyansa na ekspresyon, na parang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon ng buong palasyo. Hindi mahirap para kay Nan Gongsheng na hulaan na ang nangyari ngayon ay may kaugnayan kay Zhao Fang. Dapat nating alisin ang kaunting problema bago tayo kumilos. Ngumiti si Zhao Fang at sinabi. Ibig mong sabihin, ang Mark of Destruction. Naunawaan kaagad ni Nan Gongsheng. Tumanggo si Zhao Fang at umupo. Sinimulan ni Zhao Fang at Nan Gongsheng na alisin ang marka ng pagkasira. Ito ay isang pinasimpleng bersyon lamang ng aktwal na Mark of Destruction, at naglalaman lamang ito ng tipak ng aura mula sa bloodline ng Destruction Dragon. Nan Gongsheng, subukan mong gamitin ang iyong special na kakayahan at ang Evil God Crystal para kainin ito. Sabi ni Zhao Fang habang sinusubukan niyang lutisin ang Mark of Destruction. Ang Mark of Destruction ay naglalaman ng makapangyarihang mga batas ng destruction, ngunit sa kabutihang palad, si Zhao Fang ay may kaunting alam tungkol sa mga mula sa paglinang ng Destruction Wind Lightning sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga batas ng destruction from the Destruction Dragon Race ay may kinalaman sa pinagmulan ng mundo mismo. Weng. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang Water of Wind Lightning at naglabas ng Green Water Sky Lotus, na may mga kakayahan sa paglilinis. Sa kaibuturan ng kanyang katawan, ang mga tipak ng iskarlate itim na aura ay sumanib sa kanyang laman at buto, at nadudurog pa ang kanyang kaluluwa. Sinubukan ni Zhao Fang na ilipat ang iskarlate itim na aura, ngunit walang nangyari. Sa labas ng Exiyang Palace. Ignorant brat. Kahit na ito ay isang pinasimpleng bersyon lamang ng Mark of Destruction, sino mang mas mahina kaysa sa isang demigod ay walang magagawa para maalis ito. Itinigil ng Black Serpent Dragon ang kanyang mga pag-atake saglit nang lumitaw ang panunuya sa mukha nito. Gayunpaman, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon nito sa sumunod na sandali. Paano ito posible? Biglang naramdaman ng Black Destruction Serpent Dragon na humihina ang isa sa kanyang mga marka, ang marka mula sa isa sa purple-haired demonic duo, si Zhao Fang. Weng. Ilang daang kidlat ng God Tribulation Lightning sa Purple Soul Sea ni Zhao Fang ang nagsimulang kuminang at nagningning ng kapangyarihang maaaring takutin kapwa ang mga Diyos at mga multo. Ang Water of Wind Lightning ay sumanib sa God Tribulation Lightning at nagsimulang linisin ang iskarlate itim na aura. Sa kabutihang palad, nabawi ko ang bahagi ng aking Emperor Intent. Makokontrol na ni Zhao Fang ang bahagi ng God Tribulation Lightning sa kanyang katawan, at sa kanyang nakaraang karanasan sa buhay, ginamit niya ito tulad ng kung paano lumangoy ang isang isda sa karagatan. Madaling sumanib ang kidlat sa kanyang laman, katawan, at maging sa kanyang kadugo, kaya medyo madali para sa kanya ang paglilinis nito. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Mark of Destruction ay may kinalaman sa pinaka-orihinal na mga batas ng destruction, kaya kahit na ang God Tribulation Lightning ay hindi ganap na makakuha ng isang kalamangan. Ang pangunahing bentahe ni Zhao Fang ay ito ang kanyang katawan habang ang Mark of Destruction ay walang reinforcements. Makalipas ang isang oras, nagawa ni Zhao Fang na pilitin ang Mark of Destruction sa isang sulok, at ginamit niya ang Water of Wind Lightning, na kung saan ang God Tribulation Lightning ay sumanib dito, upang selyuhan ito at dahan-daang gilingin ito pababa. Sa puntong ito, matutulungan na rin niya si Nan Gongsheng na pangasiwaan ang kanyang Mark of Destruction. Dahil si Nan Gongsheng ay napakatalino sa mga special na batas at may kapangyarihan din ang Evil God Crystal, maaari niyang banta talaga ang Mark of Destruction sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, wala siyang God Spiritual Eye, kaya hindi niya malinaw na maramdaman kung nasaan ang Mark of Destruction sa kanyang katawan. Ang isa sa mga kamay ni Zhao Fang ay dumapo sa balikat ni Nan Gongsheng, at agad na nagbago ang kanyang sentido. Damang-dama na niya ngayon ang aura ng Mark of Destruction. Itong uri ng inspection. Natigilan si Nan Gongsheng.
Ibinahagi ni Zhao Fang ang pandaman ng kanyang god spiritual ay kay Nan Gongsheng. Ang malabong pandaman ni Nan Gongsheng patungo sa marka ng pagkawasak ay agad na naging daan-daang beses na mas malinaw. Agad niyang pinalibot ang isang layer ng masamang purple and silver na liwanag na mabilis na bumabalot sa eskarlate itim na aura at nagsimulang lamunin ito. Weng! Ang evil god crystal sa katawan ni Nan Gongsheng ay naglabas ng masamang purple na glow, at ang malakas na aura na nagmumula dito ay naging dahilan upang maging si Zhao Fang ay nahihirapang huminga. Gaya ng inaasahan sa isang tunay na god crystals, naisip ni Zhao Fang. Karamihan sa mga god crystal na lumitaw sa mundo ay mga substandard na god crystals, tulad ng mga ginamit upang patakbuhin ang spiritual zone teleportation arrays. Sabi nga, ang substandard na god crystals ay naglalaman na ng halos walang katapusang kapangyarihan. Ang naglalagablab na karwahe ni Zhao Fang ay mayroong substandard na god crystal, na nagbigay dito ng halos walang katapusang enerhiya. Sa kabilang banda, nakuha ni Nan Gongsheng ang evil god crystal, na mas kakaiba. Ito ay isang tunay na Diyos crystal sa pinakamababa, at ito ay tila nabuo mula sa kapangyarihan ng Diyos ng isang evil god. Nagawa ni Nan Gongsheng na pigilan ang paglabas ng aura ng Mark of Destruction at sinimulan itong dahan-dahang gilangin. Gayunpaman, parehong hindi naalis ni na Zhao Fang at Nan Gongsheng ang kanilang mga marka sa loob ng maikling panahon. Kailangan ko ng isang araw habang kailangan ni Nan Gongsheng ng dalawa. Tansya ni Zhao Fang. Habang nire-resolve niya ang Marks of Destruction, binibigyang pansin din ni Zhao Fang ang nangyayari sa loob ng Exiyang Palace. Sa harap ng 6 na panig na metalikong Building of Refinement, sinusubukan ng mga puwersang pinamumunuan ng mga Imperial at Sky Sword Pavilion na lusutan ang God's Forbidden Array. Lahat ng lugar kung saan sila nakatagpo ng kapalaran kanina ay wala man lang God's Forbidden Array sa paligid nila dahil lahat sila ay mga general item lang. Gayunpaman, iba ang Building of Refinement dahil mayroon itong God's Forbidden Array na nagpoprotekta dito. Lahat, mangyaring huminahon. Ang God's Forbidden Array sa loob ng palasyo ay walang gaanong kakayahan sa pag-counterattack dahil pangunahin itong narito upang protektahan ang mismong gusali. Sabi ng isang master ng Imperial Array. Bukod sa mga Imperial at Sky Sword Pavilion, naroon din ang Duanmo family, ang Cao family, Grand Duke Yuan's Palace, at iba't ibang puwersa na nagtipon sa harap ng Building of Refinement. Ang lahat ng mga grupong ito ay mayroong kahit isang Void God Realm King. Karamihan sa mga henyo at elite na nakapasok sa Exiyang Palace ay may mas marami o mas kaunting nakuhang kapalaran. Sa ngayon, ang bawat miyembro ay may kapangyarihang labanan na maihahambing sa isang malahari o isang tunay na hari, kaya hindi sila dapat maliitin. Sa tingin ko dapat tayong gumamit ng array para masira ang array. Maaari tayong bumuo ng array na kabaligtaran ng pagkilos sa array na ito at gamitin ito para palawakin ang kapintasan. Ngumiti ang array master at sinabi. Ang lahat ng puwersa ay nagpadala ng kanilang mga master ng array upang bumuo ng isang array sa harap ng Building of Refinement. Makalipas ang kalahating araw, matagumpay na naitayo ang isang complex at condensed array sa harap ng Building of Refinement. Weng! Boom boom! Isang madilim na pulang whirlpool ang kumikinang sa paligid ng Building of Refinement, at lahat ng mga kalapit na eksperto ay nakaramdam ng pagkasunog. Natuyo ang kanilang mga bibig, at para silang mga langgam na tumatakbo sa mainit na kawali. Kung nanatili ang Void God Realm Kings dito ng masyadong mahaba, baka maihaw sila. Sa kabutihang palad, ang kapintasan sa harap ng Building of Refinement ay lumalawak, at ang mga grupo ay nagpapalitan upang mapanatili ang hanay. Hindi na natin kailangan ng isang buong araw para makapasok sa Building of Refinement. Kung tama ako, dapat itong lugar kung saan kinukumpuni ang mga armas at kayamanan sa Exiyang Palace. Nakangiting sabi ng Array Master. Sa isang hardin na malayo, dalawang may kulay ube na figure ang sumanib sa mga puno at pinanood ang bawat paggalaw sa Building of Refinement. Pipili tayo ng magandang pagkakataong kumilos pagkatapos magbukas ng Building of Refinement. Ang pag-asa ay lumitaw sa mukha ng Blue Serpent King na si Wei Jing. Ang Building of Refinement ay hindi pa nagbubukas, ngunit ang aura ng mga kayamanan ay nararamdaman na. Sinabi ng Black Serpent Dragon na maaaring mayroong isang mahalagang kayamanan na nasa loob ng Building of Refinement.
Kasabay nito, sa harap ng isang madilim na gusaling gawa sa kahoy, ang mga henyo at elite mula sa Sky Suspension Palace na pinamumunuan ni Xuan Yuanwen at ang dalawa pang hari ay nakatayo sa harap ng isang pinto. Ang Legacy Mystic Technique ng Heaven. Bukas. Ikanaway ni Senior Marshal Brother Zug ang kanyang kamay, at isang alon ng dark green water rune ang sumanib sa pinto at nagbigay ng gintong liwanag. Si Xuan Yuanwen at ang babaeng naka-apricot robe ay parehong naglagay ng kamay sa balikat ni Senior Marshal Brother Zug. Creak. Ang pinto sa madilim na gusali ay itinulak ni Senior Marshal Brother Zug, at nakita ng lahat ang isang bungkos ng mga lumang libro na nagbibigay ng mahinang liwanag. Ang mga lumang aklat na ito ay lumutang sa gusali na parang mga bituin sa kalawakan. Mayroong hindi bababa sa ilang dosenang libong mga libro. Whoosh! 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 Mabilis na pumasok sa madilim na silid ang mga taga-Sky Suspension Palace. G. Pagkatapos ay maingat na isinara ni Senior Marshal Brother Zug ang pinto sa bookroom. Gayunpaman, walang nakaalam na, nang ang huling kalahating hakbang na hari ay pumasok sa gusali, isang transparent na purple na Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng silid ng aklat. Isang kakaibang liwanag ang kumikinang sa Eye of Heaven nang mawala ito sa langit. Sa loob ng underground cellar. Nagtagumpay ako sa paglutas nito. Biglang binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Nawala na ang iskarlate itim na aura ng Mark of Destruction sa kanyang katawan. Ang God Tribulation Lightning ay talagang karapat-dapat na maging pamatay na hakbang ni Zhao Fang. Nagawa pa nitong tanggalin ang pinasimpleng Mark of Destruction. Sa susunod na kalahating araw, tinulungan ni Zhao Fang si Nan Gongsheng na lutisin ang Mark of Destruction sa kanyang katawan. Makalipas ang isang oras, sa harap ng Building of Refinement. Tagumpay. Ang madilim na pulang glow sa ibabaw ng 6 na panig na tore ay lumabo, lalo na malapit sa lugar sa harap na pasukan. Basag. Boom. Ang itim na metal na pinto ay dahan-daang itinulak ng isang hindi nakikitang puwersa, at ang 5 kulay na hanay sa harap ng Building of Refinement ay nabasag. Bam! Bam! Sa sandaling bumukas ang metal na pinto, isang nakakatakot na alon ng mainit na hangin ang bumaril. Makakakita ang isang tao ng kalahating transparent na madilim na pulang hangin na umiihip sa ilang eksperto malapit sa pintuan. Arg! Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa harap ng Building of Refinement. Ang ilang mga henyo at elite na hindi nag-react sa oras ay sinunog. King of Gods, Kabanata 844. Kinakalawang na espada. Arg! Ang alon ng mainit na hangin ay sumabog mula sa pintuan ng Building of Refinement, at ang mga hiyawan ay tumunog ng ang 4 o 5 henyo ay naging isang tumpok ng abo. Mayroong higit sa 1 dosenang kalahating hakbang na kings at kings na nasugatan din. Isang imperial na henyo na katatapos lamang maging isang hari ay tinamaan ng alon ng mainit na hangin, at ang kanyang nasuyong katawan ay nakahiga sa harap ng pinto. Sa harap ng itim na metalikong pinto ng Building of Refinement, ang mga imperial, Sky Sword Pavilion, Grand Duke Yuan's Palace, at mga kasama ay natulala. Huminga ng malamig ang ilan sa mga eksperto na nakatakas. Mahigit sa 70% ng mga henyo at elite dito ay papatayin kung ang alon ng hangin ay tumama sa kanila ng direkta. Masasabi lang na malas ang mga malapit sa pinto. Maraming beses, ang mga nanalo ay hindi naman ang pinakamalakas, ngunit ang pinakamaswerteng. Kasalanan ko. Ang Building of Refinement ay hindi pa nabubuksan ng napakatagal na panahon, at ang apoy sa pugan ay hindi kailanman naapula. Dahil hindi mailabas ang init, naipon ito, na naging sanhi ng isang alon ng mainit na hangin na lumabas nang bumukas ang pinto. Ang pagkakasala ay nakasulat sa buong mukha ng Imperial Array Master. Itim din ang mukha at damit niya. Kung hindi dahil sa 8th Prince at ang kulubot na Elder na nagpoprotekta sa kanya sa kritikal na sandali, hindi siya makakaligtas. Ilang sandali pa, hindi na ganoon kalakas ang init mula sa Building of Refinement, pero mainit pa rin. Wala pang nang-ahas na pumasok sa itim na metal na pinto. Dapat tayong maghintay ng isa pang kalahating araw para mawala ang karamihan sa init. Ang maliit na bilang ng mga Array Masters na naroroon ay nagkasundo. Nakikita ng lahat ang isang malaking hurno sa loob ng Building of Refinement, at nagbigay ito ng iskarlato pulang liwanag.
Bagamat ang pugan na ito ay tinatawag na pugan, mas mainam itong inilarawan bilang isang malaking bunganga sa ilalim ng lupa, o maging isang maapoy na kalaliman. Ang ningning ng apoy mula sa loob ng hurno ay nagparamdam sa lahat ng nag-aalab na sensasyon. Ang furnace na iyon ay nagpapalabas pa rin ng isang nakakatakot na apoy kahit na matagal nang narito. Maraming matatandang elite ang naruroon, ngunit ang apoy sa hurno ay tila walang hanggan, at walang nakauunawa kung paano iyon naging posible. Siguro ito ang domain ng mga Diyos. Baka sa mukha ng lahat ang pananabik at pag-asa. Marahil ay nakarating na sila sa isang mahalagang lugar sa Exiyang Palace. Kahit na lahat sila ay nakakuha na ng maraming kapalaran, ang mga bagay na nakuha nila ay itinuturing na napaka-normal sa Exiyang Palace. Mag-ingat kayong lahat. Nararamdaman ko ang isang malaking pinagmumulan ng ipinagbabawal na apoy sa loob ng pugan. Kung ito ay sumabog, kahit na ang isang demigod ay hindi makaka-address ng hindi nasaktan. Sabi ng Little Sword Saint sa malalim na tono. Nang marinig iyon, nanginig ang puso ng lahat. Kung kahit na ang isang demigod ay hindi makaka-address ng hindi nasaktan, kung gayon. Iyon ang kapangyarihan ng isang Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang init na nagmumula sa Building of Refinement ay nagsimulang mawala, at karamihan sa mga ito ay kumupas pagkatapos ng kalahating araw. Sa puntong ito, ang liwanag mula sa loob ng Building of Refinement ay mas kalmado, at maaaring magsimulang makakita ng mga bato, punit-punit na mga sandata, at iba't ibang piraso sa loob. Bagamat punit-punit at basag-basag ang mga bagay na ito, ang aura na kanilang inilabas ay nayanig pa rin ang puso ng lahat. Weng. Nagsimulang manginig ang lahat ng mga sandata na naroroon, kabilang ang ilang inheritance sacred weapons. Nagsimulang umungol ang Sacred Emperor's Sword sa kamay ng ika-13 prinsipe na parang nasa sabik. God-Fallen Metal. Iyan ang isa sa mga sinaunang materyales na natatakan sa ipinagbabawal na lupain ng mga imperial. Natigilan ang ika-8 prinsipe. Nakilala niya na mayroong God-Fallen Metal sa harap ng furnace, na napakabihirang sa Great Gunlord Dynasty. Isang beses lang itong lumitaw sa bawat ilang dosenang milenia, at kailangan itong selyuhan at bantayan ng mga imperial dahil kahit na sila ay mayroon lamang ilang piraso. Ito ay isa lamang sa mga random na bato na naruroon. Ang mga materyales na katulad ng God-Fallen Metal ay makikita sa lahat ng dako sa harap ng furnace. Siyempre, ang mga bagay na tunay na nakaakit sa kanila ay ang mga sira-sirang armas at piraso sa lupa. Ang ilan ay kalahating kumpleto, at ang ilan ay kumpleto pa. Ang aura ng walang kapantay na sandata ay nagmula sa kailaliman ng pugan. Tanging ang Little Sword Saint, ang ika-9 na prinsipe, si Zhao Yufei, at ilang iba pa ang nakakaramdam ng aura ng kumpletong sandata sa kailaliman ng furnace. Gayunpaman, dahil ang mga aura na ito ay matagal nang narito, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na hawakan ang anuman gamit ang kanilang mga divine senses dahil maaaring lumikha iyon ng isang hindi mapigil ang sakuna. Pagkatapos ng lahat, ito ang Building of Refinement ng Palasyo ng Diyos. Hindi katakataka kung lumitaw ang mga banal na sandata ng Heaven Grade, at maaaring mayroong ilang maalamat na Ancient God Weapons. Papasok muna ako. Isang matalim na kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ng Little Sword Saint, at ang sword intent na tila nalampasan ang mga limitasyon ng buhay at kamatayan ay lumabas sa kanyang katawan. Seng. Sa isang iglap, ang Little Sword Saint ang unang pumasok sa Building of Refinement. Napuno ng paggalang ang mga tingin ng ilang henyo at elite sa likod. Alam ng marami na ang Little Sword Saint ay malapit na sa katapusan ng kanyang buhay at halos sumuko na sa buhay pagkatapos pumasok sa Exiyang Palace. Sundan siya. Ang mga puwersa ng Sky Sword Pavilion, ang mga imperial, ang Duanmo family, at ang kumpanya ay maingat na sumunod sa Little Sword Saint. Nagsimulang mag-apoy ang mga paa nila pagkapasok sa Building of Refinement. Arg! Dahil sa sobrang init, tumalon-talon ang maraming henyo habang nagsisisigaw. Sa sandaling ito, medyo gumaan ang pakiramdam ng mga nagtanim ng Dao of Fire, Dao of Ice, o Dao of Water. Ang mga elite na nagal-inang ng Dao ng apoy ay higit na naaayon sa init habang ang mga naglilinang ng Dao ng yelo o ng Dao ng tubig ay mas mahusay na lumalaban sa apoy. Masyadong mainit dito. Maging ang ika-13 prinsipe ay nakaramdam ng init at hindi makalaban.
Bagamat siya ay naging hari pagkatapos pumasok sa Exiyang Palace, siya ay isang marangal na kapanganakan at hindi kailanman napunta sa ganoong sitwasyon noon. Sobrang init. Kahit na ang mga emperor ay may ihaw dito pagkatapos ng mahabang panahon na manatili rito. Nagsimulang pawisan at hindi mapalagay ang kalahating hakbang na Kings matapos na pumasok sa loob lamang ng ilang paghinga. Sa loob ng Building of Refinement, mas malapit ang isa sa gitna ng fire crater, mas mataas ang init. Sa sandaling ito, kakapasok lang nila sa Building of Refinement, kaya nasa gilid na sila. Hindi man lang sila malapit sa aktwal na pugan. Gayunpaman, karamihan sa mga sirang armas at materyales ay malapit sa bunganga. Anumang sirang piraso o punit-punit na sandata o random na materyal dito ay magiging sanhi ng 3 star at 4 na bituin na puwersa na lumaban hanggang sa kamatayan. Ang Godfallen metal na casual na nakahandusay sa lupa ay isang bagay na tinatakan at itinago ng Great Gun Imperials. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay ang mas kumpletong mga armas. Malapit na tayo. Ang Little Sword Saint ay may ngiti na tila nakita sa buhay at kamatayan. Natatakpan siya ng puting liwanag ng espada habang hakbang-hakbang siya patungo sa pugan. Sa sandaling ito, ang sword aura mula sa Little Sword Saint ay nagpasindek sa puso ng lahat. Jang. Ang huni ng isang espada na tumutunog sa buong kaluluwa dimensyon at sa buong langit at lupa ay nagmula sa kailaliman ng Building of Refinement. Nagsimulang manginig ang dugo ng lahat at si Tru Yuan. Nakakatakot na aura ng espada. Ang huni ng espada ay nagpatigil sa mga yapot ng lahat. Pakiramdam nila ay isang malamig na espada ang tumusok sa kanilang mga puso. Nagawa nilang tumingin, at nakita nila ang isang kalawang na tansong espada na nasaksak sa lupa malapit sa pugan. Natigilan at nataranta ang lahat. Ang mukhang kalawang na espadang ito ay mukhang basura, ngunit kung titingnang mabuti, malalaman nila na ang materyal ng espadang ito ay sinaunang at tiyak na hindi simple. Jang. Ang espadang nasaksak sa lupa ay umuugong at naglabas ng malakas na aura ng sword daw na tumama sa hangin at diretso sa kaluluwa ng isang tao. Wow! Wow! Ang ilan sa mga henyo na hindi sapat ang lakas ay agad na umubo ng dugo at nasugatan. Plop! Plop! Kasabay ng init mula sa Building of Refinement, ilang half-step na Kings ang nahimatay. Paano? Ang Sacred Emperor's Sword na pag-aari ng ika-13 prinsipe ay nagsimulang manginig. Ang humuhuni mula sa kalawang na espada na iyon ay naging dahilan ng kahit na ang Sacred Emperor's Sword ay natakot at nag-iingat. Kahit na ang mga banal na sandata ng Heaven Grade ay hindi kayang takutin ang Sacred Emperor's Sword, at iyon ay isang punit-punit na sandata na mas mahina. Ang Great Gun Imperials ay natigilan. Ang ika-8, ika-9, at ika-13 prinsipe ay nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Kahit na hindi nito nagamit ang lahat ng lakas nito sa Divine Illusion Dimension, alam nila ang kahalagahan ng Sacred Emperor's Sword. Ancient God Sword. Iyon ay malamang na isang punit-punit na Ancient God Weapon. Ang 3 prinsipe ay dumating sa isang nakakagulat na conclusion, at ang conclusion na ito ay naging mas maingat sa kanila. Kapag ang isang kayamanan ay masyadong mahalaga, ito ay talagang isang kalamidad. Ang Ancient God Weapon ay nagmula sa panahon ng Atavistek, o maging sa panahon ng Immemorial. Ang gayong lakas ay lumitaw lamang sa mga alamat. Ang isang substandard na God Weapon ay lumitaw ilang libong taon na ang nakalilipas, sinira ang isang 3-star force at pinatay ang 3 Sacred Lords. Ang substandard na God Weapon na iyon ay nagmula sa isang 4-star power. Sky Suspension Palace. Mga bulalas mula sa Building of Refinement. Ayunpaman, ang kalawang na tansong espada ay hindi isang substandard na sandata ng Diyos, ang aura lamang ang nakakatakot sa Sacred Emperor's Sword. Sa labas ng Building of Refinement. Ang aura ng Ancient God Weapon. 2 figure na may purple na buhok ang pumasok sa pinto ng Building of Refinement sa ilalim ng layer ng silver at purple. Purple-haired demonic duo. Ilang mga henyo at elite na hindi nakayanan ang init ay nakakasagap ng sariwang hangin sa labas, at sila ay bumulalas ng may galit nang makita ang dalawa. Gayunpaman, dahil sa init at aura ng kalawang na tansong espada, halos hindi maprotektahan ng karamihan sa mga tao ang kanilang sarili,
kaya walang sino man ang nagkaroon ng lakas o motibasyon na salakayin ang purple-haired demonic duo sa sitwasyong ito. Masasabing dumating sa tamang oras ang purple-haired demonic duo. Ang Little Sword Saint, na may pinakamalakas na battle power, ay lubos na naakit sa punit-punit na Ancient God Sword at hindi maabala. Kung ang Little Sword Saint ay nakilala ang punit-punit na Ancient God Sword, siya ay walang kapantay sa mga tagalabas. Kahit na ang pagkakataon na iyon ay mababa. Kailangan nating isaalang-alang ito. Pinag-uusapan ng tatlong prinsipe ng Great Gun kung anong banta ang maaaring idulot ng tattered Ancient God Sword, pati na rin kung paano makalapit sa God-fallen metal at sa iba pang mga materyales. Kasabay nito, sa harap ng isang madilim na silid ng aklat sa kabilang panig ng palasyo ng Exiyang, ang mga mula sa Sky Suspension Palace ay nahuhulog sa mga sinaunang aklat na nagbigay ng mabituing liwanag. Ang aura ng Ancient God Weapon. Biglang iminulat ni Xuan Yuanwen ang kanyang mga mata, at isang kakaibang piraso ng jade sa kanyang dibdib ang kumikinang na may purong puting liwanag at nagsimulang manginig.